Sana po huwag niyong hayaan na masira po kayo ni Papa nang dahil sa mga problema pinagdadaanan natin. Sensya na. Talagang mabigat ang loob ko dyan sa Xavier na yun. Kung ako sa'yo, umamin ka na kay Madam. What are you doing here? Do you want to hang out sometime? Coffee? Sure, okay lang. I'm talking about Joseph. Alam mo, he likes you. Parang kapatid lang talaga yung tingin ko kay Joseph. Ma, si Xavier nga pala, siya yung sinasabi kong maghahatid sa atin. Nice to meet you po. Alam na ba niya? Wala siyang alam. Huwag ka na munang maingay, ha? Baka makahalata si Madel. Dessert! Mukhang masarap yan, ha? Ikaw ba nag-bake? Hidden talent ka pala. Okay ka lang, Ma? Oo naman! Ay, nako, tikman mo yan. Masarap yung ginawa ni Madel na cake. Okay, mahusgahan nga. Tikman mo, sigurado makakalimutan mo yung pangalan mo. Talaga? Okay. Try natin. Ano? Pwede na. Okay. Pwede nang magtayo ng sariling pastry shop. Grabe, ang sarap. Langya ka? Akala ko di mo nagustuhan. Sige na, mauna na ako sa inyo, ha? What's my name again? Sabi sa'yo eh. Ang sarap talaga. Try mo. So, hindi, natikman ko na yan. Ilang beses ko na ginawa yan eh. Gloomy naman ang weather today. Biyernes Santo na ba? Ay, ang sweet. Nung nung chocolate. Ay, nung cake, baby, oh. Ang torpe mo kasi. Tapos ngayon, gaganyan-ganyan ka. Hindi ako torpe, ah. Kasi hindi ka torpe. Mabagal lang. Gusto mo simulan? Easy! Easy! Masyado ka naman pikon po. Si joke lang. Alam mo, Joseph, kung noon pa lang niligawan mo na, eh di sana, hindi kaya naunahan ng isa. Hindi man ako inuunahan eh. Sabi sa ni Xavier, tutulungan daw niya ako kay Madel. Tutulungan. Yun naman pala. Wala man siya sigurong gusto kay Madel, di ba? Ewan. I mean, pwede. Ay, teka, di ba close na kayo ni Xavier? Bakit hindi mo kaya siya tanungin or mag-fish ka kung may gusto ba siya kay Madel? Sabi naman niya sa akin, wala daw siyang feelings kay Madel. Kaya nga daw niya ako tinutulungan kay Madel eh. Daw. O, tingnan mo. Ikaw nga din, hindi ka sigurado sa mga sinasabi mo eh. Eh, ano gagawin ko? Make your own move. I mean, gumawa ka ng sarili mong paraan. Baka kasi bandang huli, alam mo, ikaw din yan ang ma-i-imbay. Wow! Mukhang gustong-gusto mo yung cake ko, ah. It's really good. Sarap. Thank you. Huh? Teka. So, anong plano? Saan? With Rowena? Hello! I guess tuloy lang. Hanggang sa makapag-propose ako sa kanya. Kahit na hindi mo trip yung mga trip niya. I guess. Sa bagay, siguro kahit na hindi mo siya nasasakyan, still, naging kayo for a reason naman, di ba? And nagkaroon kayo ng connection, and I'm sure mahanap niyo pa rin yun ulit. You think so? Yung pa-taekwondo nga, nagawa mo eh. Yung pa-deep lang naman yung si Rowena. So, I'm sure, kaya mo yan. Ano kaya kung puntahan mo siya dun sa cafe? Tapos ipakita mo sa kanya na supportive ka sa craft niya. Alam mo, ganun lang naman kami mga babae. Yung gusto namin, yung mga lalaki, pinapakita nila na supportive sila sa craft namin na kahit hindi nila naiintindihan. Actually, parang you have a point. Alam mo, dapat nag-love guru ka na lang. No? Wow! Baka nga, oo. Pero paano ka magiging love guru kung wala ka namang love life? Ay, wow! Grabe ka eh, no? Below the belt yun, ah! Shots fired! Ilag ka kasi. Alam mo, Tabahan ka.
kahit naman akong love life, punong-puno naman ng love ang pamilya ko. Teka, so you mean it never occurred to you na nanay ni Madeline yung isa mong kliyente? I mean, like, dude, Di Magi ba yung apelido nila pareho? Ilan bang Di Magi ba meron dito sa mundong to? Di naman siya kasing dami ng Cruz tsaka Santos eh, di ba? Ano naman pakialam ko sa apelido ng mga clients ko at mga kapamilya nila? Hindi naman ako attached sa kanila eh. How do I deal with this? Do you even plan on telling Madel? Of course not. Magugunaw yung mundo ni Madel pag nalaman niya. Sobrang perfect ang tingin niya sa family niya eh. And besides, ito makakatulong sa mission namin. Ah, yung bride hunting nyo. Bride hunting. How else do you wanna call it? Eh, kamusta nga pala yun? I'm going for Rowena. Rowena. Ah, the weird girl. Bro, she's not weird. She's just expressive. Which reminds me, pupunta ako sa cafe niya mamaya. Meron siyang poetry night. That's what I thought. Pero, ano, sure ka na bang mapapa-oo mo na yan? Well, siyempre, think positive lang. O, kung mag-yes, sure ka na ba yun sa papasukin mo? What do you mean? Oh, come on, you know what I mean. Bumagsak, bumulagta ako sa lupa. 1, 2, 3. Kinulang ang daliri ko para bilangan ng sarili kung babangon pa ba ako. Are you okay? Yeah. Yeah, I'm okay. I had a long day. It's my turn. Good luck. Bagong gawa ko po, sana magustuhan niyo. In the dark of night, I see you, whispering tidy words of affection. You wrap yourself around me, but there's no warmth you see. I felt butterflies in heaven, but I fell instantly. You came without notice. How dare you leave me with the same step? This is not anger, dear. It's just madness into my own self. Am I not worth your desire? Did I just light up your lost fire? Inside a dark room, my heart keeps pounding. Wounds bleeding with blood of pain and regret. Help me escape, arise from my grieving. Trapped in fear, I seek my courage hiding under depth of massive mistakes I kept. Inside a dark room, my heart keeps pounding. My eyes have gone weary of my crying. Sleepless nights, I hid my memoir to forget. Help me escape, arise from my grieving. A pile of scars lined up uncovering the sickness of lying in my own bed. Inside a dark room, my heart keeps pounding. Walls close in my sleep amidst of dreaming. Caught in the mind of sins I covet. Help me escape, arise from my grieving. Alone, I'll walk in circles lingering. In a maze of ruthless crimes I've begotten. Inside a dark room, my heart keeps pounding. Help me escape, arise from my grieving. Yes, ma'am. Everything's under control. Yes. Huwag po kayo mag-alala. Ako pa po mismo mag-aasikaso. Yes. Yes po, yes. Thank you so much for understanding. Thank you po.
Nakakaloka. Hi. I brought donuts. Bad timing ba? No, hindi naman. Nakakaloka lang kasi yung isa naming client. But no worries. Nothing that I can't handle. Ikaw pa? Teka, ano nga palang ginagawa mo dito? Wala naman tayong usapan, ah. No, I just wanted to tell you na I don't think it's a good idea to propose to Rowena. Bakit? May nangyari ba kagabi? Yung poem kasi niya eh. Parang I think she's still hurting because of me. I don't think she has moved on. Look, it's just a poem. Baka naman gusto lang niyang ilabas yung feelings niya para mawala. Vent out, kumbaga. Tsaka isa pa, paano si Lolo? Are you just gonna quit on him? Eh, paano kung mabasted na naman ako? Huwag kang matakot. Dito ako. I'll be with you every step of the way. At kung mag-no man siya, hindi kita hayaang mahulog. Sasaluhin kita. Sasaluhin? Sasaluhin? Sasaluhan sa inuman! Okay. Kaya huwag kang matakot. Okay? Okay. Nakaka-disturbo po ba yung presence ko? So, anong meron? May donuts! Hindi na ba magbabago ang isip mo? Pwede ba? Huwag muna natin yung pag-usapan ngayon. Eh, kailangan natin pag-usapan eh. Kapag nasettle na yung mga bills natin, patong-patong na nga yung mga gastusin dito sa bahay. Ultimo tuition ni Robby, hindi ko na alam kung saan ko kukunin. Hindi naman sapat yung kinikita ko sa online shop. Baka kailangan na niya tumigil. Hindi siya titigil. Hindi na nga natin kaya eh. Akong bahala. Maghanap ako ng trabaho pagkagaling ko. Julia, alam ko sobra-sobrang sama na ng loob na naidulot ko sa'yo. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang hindi ko sabihin sa'yo. Ang iniintindi ko lang, yung pamilya natin. Mahal na mahal kita. Pati mga anak natin, sana nakikita mo yun. Sana magbago pa isip mo. Di ba? Sabi ko, wag muna natin yan pag-usapan. Alam mo, bro, desidido na ako eh. It's about time I tell her what I feel. Liligawan ko na si Madel. Ano sa tingin mo? Okay. Ayos yan. Alam mo, lagi, pag nag-uusap kami, binibida kita. Talaga? Oo naman. Promise ko sa'yo yan eh. Tingin mo ba may pag-asa ako? Oo naman. Basta ang importante, you have to be sincere. Gusto ni Mads yan eh, yung sincere na gentleman, hindi yung mga pabigla-bigla. And she likes it when you're honest. Yung totoo yung sinasabi mo. Yung totoong ikaw. Para namang ang dami mong alam tungkol kay Madel. Well, since I started hanging out with you guys, marami talaga akong natutunan about her. Tsaka lahat naman itong sinasabi ko, lahat to galing sa kanya eh. So I'm pretty sure this is the way to her heart. Sabagay. Salamat, bro. Oo naman. Supportahan kita all the way. Hello? What? Okay, sige. Paalis na ako. This is just a natural manifestation of his condition, calling out the names of his loved ones, which in this case is your Lola. So you should not be surprised should this ever happen again sa future. Pero ganun po ba talaga pag may cancer? Well, since your Lolo resisted treatment, walang tumutulong sa katawan niya para labanan ng sakit.
And due to his old age, nahihirapan na i-comprehend ng kanyang utak ang mga nangyayari sa mga bagay-bagay at sa mga paligid-ligid. And that is why he often gets confused. I suggest that he should not be left alone. He just needs the right companion, someone whom he could trust, and would be patient with him in his moods para naman he won't feel depressed and alone. I understand. Thank you, Doc. No problem. Should you need anything, don't hesitate to call. I'll go ahead. Nurse, ikaw na bahala. Coffee? Ay, thank you. Kamusta kaya yung lolo ni Xavier? Sana hindi malala. Naku, ipagdasal na lang natin. Madel, pwede ba kitang ligawan? Ha? Seryoso ako. Matagal na kitang gusto. Actually, sinubukan kong paramdam sa'yo. Baka sakaling mapansin mo ako. Kaso walang effect eh. Kaya ito, naglalakas loob ako. Pwede ba kitang ligawan? Joseph, ano kasi... Willing ako magantay. Kahit gaano katagal. Basta bigyan mo lang ako ng chance para ma-prove ko sa'yo na seryoso ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Sorry nagulat kasi ako sa sinabi mo eh. Hindi naman sa nire-reject kita ha, pero alam mo naman na hindi ko priority yung mga relationship na yun sa ngayon eh. Pero hindi mo ako nire-reject? What I mean is, gusto ko lang na maayos mo na yung business natin. And, kaya, kailangan na ma-pull off natin yung proposal kay Rowena. Naiintindihan ko. Pero, gaya nga na sinabi ko sa'yo, maghihintay ako. Hihintayin ko hanggat ready ka na. Hello, Mads. Hello, kamusta si Lolo? Okay naman. Tutulog lang siya. That's good to hear. Anyway, tumawag lang ako to inform you na ready na ang lahat para sa proposal. You just need to be there, okay? Okay, sige. Kita lang tayo sa cafe. Okay, sige. Magpahinga ka na rin. Good night, Xavier. Good night, Mads. Xavier. Lolo. Okay lang pakiramdam mo? Mabuti naman ako eh. Pwede pa nga akong magluto eh. Hindi ko maintindihan yung nurse yun. Bakit? Parati na lang akong pinapahiga. Parati akong nakahiga. Di bale, Lolo. Sabihin ko na lang sa nurse na ipagluto ko na, okay? Or better yet, ako na lang ang magluluto. Hindi ko naman marunong magluto eh. Baka gulihin mo lang kusina. Wala kang matiwala sa akin. Siyempre, nagpa-practice na ako para sa future family ko. I wanna be just like you. Family man who's also good in the kitchen. Tama yan. Teka, kumusta na yung nililigawan mo? Nililigawan? Si Madeline. Oh, alam mo? That girl is good for you. Napakamasayahin, masigla. Mabuti pa, invite mo ulit siya dito. Luluto ko kayo para sagutin ka na. O, sige, Elo. Pero magpahinga ka muna, okay? You
You need to regain your strength. Eric, napareserve mo naman niya yung restaurant, diba? I mean, napareserve mo yung cafe for us tonight, diba? Yes, madam. Okay. Baka kasi hindi na naman eh. Bigla tayong mapalayas. Easy ka lang naman kay baby boy. Girl, we can't afford na pumalpak tonight. This is Xavier's 4th proposal. Kailangan perfect. We can't afford another no. No. Easy. Kumalma ka kasi. Alam mo, magiging okay ang lahat. Kaya pwede ba i-pack up mo na yung tarantita self mo? Hindi nakakatulong yan, Day. Girl, kung ako tarantita, ikaw, hari ka ng kalokohan, hindi rin nakakatulong yan. Excuse me? Queen, Reyna ako. Alam mo, kumalma ka nga, te. Kasi ang dami mo na namang nilaklak na kape. Kaya malapit ka na talaga mag-palpitate dyan sa taranta mo. Inhale. Ay. Ready? Look faint. Thank you. Ayun. Alam mo, mas lalo ka na naman talaga magpapalpitate yan. So, okay na ba ito suot ko? Oo, okay na yan. Ang pogi. Alam mo, ready ka na masabihan ng yes talaga tonight. Di ba, Mads? Yes. Yes na yes. Kain ka na. Sarap yan. Mukhang ready na si Xavier, ha? Ready na yan. Eh, ikaw, ready ka na ba? Pinagsasabi mo dyan. Royal Queen. Excuse me. Alam mo, ano dyan? Baka ma-miss mo pa yung moment of truth. Hindi ko talaga ma-miss yan, Day, kasi naka-ready na ang reaction shot ko sa'yo. Ano ko sa'yo? Isang bisitang may special na handog para sa isang special na babae. Tinatawagan ko po si Ginoong Xavier San Diego. Sige na. Surprise. Sige. Shake, 1, 2. Is loving thee a crime I need not pay? As pure as the heart of a newborn child, unsinned, kind, and innocent, as they say. The morning sky casts its magic upon thee, bestowing hope to a heart that's wounded. A lucid scene of mirth inside of me. It captivates my soul. I'm dumbfounded. This may be a surprise to thee, my love, but one I shall regret if I don't ask thy hand. Tonight is my judgment day, you see, for thou shalt answer, will you marry me? Will you marry me, Rowena? Xavier. I'm sorry.
Buena. Bakit? Xavier, I'm a very broken person. I'm not yet ready for marriage, especially with you. I'm glad you tried to mend my wounds, pero hindi pa talaga ako ready for marriage. I'm so sorry, Xavier. Sorry. Give up agad. Sabi naman niya, broken lang siya. Pwede mo naman siyang i-unbroken. Nats, pagod na ako. Are you saving? Hello? Okay, sige. Pauwi na ako. Si Lolo. Nagwawala na naman daw. I need to get home. Samahan na kita. Nasaan na yung dalawang yun? Baka nagtanan. Biro lang. Tayo masyado akong seryoso. Ano nangyari dito? Sir, nakaihi po siya kanina habang nagwawala. Sinisigaw po niya yung pangalan ng lola niyo. Oh, sige. Kami nang bahala dito. Sige po. Basta po ako Hindi po. Excuse me lang po. No. Xavier, ba't ngayon ka lang? Umalis na. Naka-busy ka na naman sa law school mo? Opo. Malapit na po kasi yung bar exam, Lolo, kaya kailangan ko talaga mag-review. Sipag-sipag naman ang apo ko. Ano man sa Lolo. Pero huwag mong papabayaan ang sarili mo, ha? Masyado kang sabsong sa pag-aaral. Hindi ka na natutulog. Ha? Natutulog naman po, Lolo. Lo, may bisita po kayo. Hi, Lolo. Kaganda-ganda ng bata nito. Alam mo, kamukhang-kamukha ka ng yumawa kong asawa. Talaga po? Eh di, ang ganda-ganda po ng asawa niyo. Sinabi mo pa, alam mo, siya ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Alam mo ba kung paano ko siya napasagot? Paano po? Grabe, no? Sana magkaroon din po ako ng ganong klaseng love story. Yung kami pa rin yung magkasama hanggang sa pagtanda. Hindi malayong mangyari yun. Basta tandaan mo lang, magmahal ka ng totoo. Dahil pag-ibig lamang ang susi sa panghabang buhay na pagmamahalan ng dalawang tao. Opo. Tulad po ng mga magulang ko, alam ko na tatanda silang magkasama. Tulad niyo po ni Lola. Xavier, huwag mo pababayaan si Madel, ha? Alalahanin mo, ang lalaki laging inaalagaan ang kanyang mahal. Katulad ng ginawa kong pag-aalaga sa lola mo. Oh, intindihan mo? Ha? Opo. Promise po. Okay ka lang? You know, honestly, I really don't care kung meron pa akong mapapakasalan o wala. Mas importante sa akin si Lolo ngayon. I want to fulfill his dying wish, but I'm running out of time. He's running out of time. And I'm nothing but a loser.
Maybe I'm not worth marrying, kaya walang umuo sa akin. Ano ka ba? Ano sabihin yan? Look at me. You may be tough and an asshole on the outside, pero mapagmahal and mapag-alala sa loob. And yun yung mas importante. Yung nasa puso. Sino ba namang lalaki ang willing isugal at mapahiya ng paulit-ulit para lang matupad yung wish ng kanyang lolo? Ikaw lang. And that's what you call true love. Thank you, Mads. So, back to square one na naman tayo nito. I guess. Mas na lang. Okay. Good night. Good night. Para sa niya, Anatomy of Falling in Love? Para to sa susunod nating prospect para kay Xavier. OMG! Ikaw na ba yan? Che, seryoso ako, no? Ito yung pag-asa natin para mahanap na yung next bride ni Xavier. Okay. Morning. Oh. Sorry, am I late? Lian Marcelo. She's not only Xavier's ex-girlfriend but also his ex-colleague. Magkasama sila before sa law firm bago nag-decide si Xavier to have his own private practice. Pinapresent ko tong diagram na to kasi I think she will be the toughest one to crack. Kasi feeling ko siya yung may pinakamalalim na bubog to the point na nag-resign siya nung nag-break sila. OMG. OMG talaga. Kaya para mapasagot mo siya ulit, Xavier, kailangan maging mas maingat at mabusisi tayo. This is a do-or-die moment, kaya I expect everyone to be on top of their games. So, ano, game ba tayo? Game! Game ba? Game. Okay. Ang sabi dito, once tinamaan ng isang tao, may part sa brain niya ang nagsha-shut down. The part of the brain that involves decision-making. Kaya nga kapag in love ang tao, hindi na ito minsan nagiging logical. When you are on the quest to find your bride, recommended ang makilala niyo muna ang isa't isa before deciding to get married. Kaya uso yung panunuyo o panliligaw. In your case, may past na kayo. So hindi na magiging mahirap ang first step. Kailangan lang ligawan mo siya ulit. Treat her na parang iba sa Lian na naging ex mo dati dahil for sure, may mga nagbago na sa kanya after your breakup. Well, I'm no longer with the firm. But when I left, ang dami na rin nagbago. Like, I don't know if you remember Miguel? Yung nag-OJT dati na lagi mong inuutusan. Yeah. Oh my goodness, believe it or not, lawyer na rin siya ngayon. Really? Crazy. Wow. Good for him. I know. Well, as for me, I'm a criminal lawyer now. Wow. Medyo madugo. I know. But I'm enjoying it, surprisingly. I mean, I didn't think na kakayanin ko, to be honest. But if there's one good thing that I got from our breakup is that I learned to find my inner feistiness. So I gotta thank you for that. Look, Lian, about that,
I'm really sorry. Hey, it's no worries. I mean, like I said, thank you. If it weren't for you, I wouldn't be the person I am today. So be happy because I'm happy. So I guess it's safe to say that we can start over? Uy, denial queen? Pwede ba? Pwede rin ba? Mag-order na tayo kasi kanina pa ako nagugutom kakatingin sa'yo sa pagsiselos mo dyan. Hindi ako nagsiselo. Whatever. Waiter! Yes, Ay, pa-order nga ako ng isang beef ampalaya tsaka iced tea. Ikaw, anong order mo? Kahit ano. Kakaloka to. Char lang. Anyway, pa-order ako ng isang roast pork tsaka isang bucket ng beer kasi mukhang maagang mapapalaban tong friend ko today. Uy! Anong crash diet ka? Alam mo, ilang araw ka ng ganyan, te. Malala na yan. Malala ang alin. Wow! Huwag ka na kasing denial, queen. Alam mo, aminin mo na lang kasi na nagsiselos ka. Girl, I'm not that stupid. Duh. Oo, nagsiselos ako. Finally! Nagsiselos ako kasi pakiramdam ko, eto na yun. Oo na siya. Hindi ko alam kung magiging masaya ba ako o hindi. Kasi pakana ko naman lahat to eh. Well, it's good kung ganun. Pero nasasaktan ka. Sobra. Well, girl, at least, nailalabas mo yan. Diba? At least Miss Honesty ka na ngayon. Pero girl, kailangan mong tanggapin ang whole truth. Nothing but the truth. Na, si Xavier is our client and this is our task. To find him a bride, that's our end goal. And girl, if it's Lian, then you have to be ready. Understood? Understood. Kumain ka. Tsatsaka ka. Ma? Pa? Ano meron? Wala. Naayos lang namin ng mama mo yung mga bill. Di bali pa. Meron akong ongoing negotiation ngayon sa isang client. Kapag na-close ko yung deal na yon, makakatulong na ako sa susunod na bill. Magbabayad yun ng buo eh. Salamat, anak, ha? Pahinga ka na, anak. Magpapahinga na rin kami, ha? Good night. Good night. Good night, pa. Hello? Kami na! Kami na ni Lian! Mads, nararamdaman ko na talaga. This is it. Ako rin, nararamdaman kong gumagana na yung anatomy of falling in love. Thank you, Mads. Thanks for everything. Ano ka ba? Tama na. Masyadong madrama. Good luck.
God, Xavier. What's all this about? Lian, you know me. I'm a straightforward person. Parang ikaw. That's why we click. That's why we're on point. At alam kong kakabalikan lang natin. Pero gusto ko na agad gawin to. Lian. Will you marry me? Will you marry me? No. Akala mo, ganun-ganun na lang yun. Hindi ka pala nagbabago, Xavier. You just do what you want. Where you want it, when you want it. You never thought na sobra ka nang nakakasakit. When you broke up with me before, that was out of the blue. This proposal, this is out of the blue. Don't tell me you expected na mag-yes din ako sa'yo out of the blue. Tapos na ako. Tapos na ako magpakatanga sa'yo. And this time, ikaw naman ang pagmumukhain kong tanga sa lahat. I want everyone to know what a player you really are. This is my revenge. And you deserve it, Xavier San Diego. How may I help you? Nandito lang kami para sana makiusap kung pwede niyong i-delete yung video ni Xavier. It will destroy him kapag kumalat yun. And sincere naman siya nung nag-propose siya sa'yo. He doesn't deserve this. No one does. Doubtful na ako nung unang beses pala na niyaya ako ni Xavier na lumabas. I knew something was up. And that's why nagpa-investigate ako on my own. And I discovered na he proposed to 3 other girls before me. See, Miss Dimagiba, I'm not a criminal lawyer for no reason. Kilala rin kita. At alam ko ang tungkol sa team niyo. Pero don't worry. Wala naman akong pakialam sa business niyo. As long as you don't mess with mine.
Bro, wait lang ah. May ayusin lang ako sa inventory. Aux ka lang dyan. Okay lang. Iwan mo na kita ah. Look who we have here. Attorney Xavier San Diego. Or, shall I say, the fuckboy who just got up. Ayos ba? Huwag mo akong guluhin, Miguel. Pakasamahin kita. Wait ah. Correction. Attorney Miguel Lazaro. Okay? Qualified lawyer na ako. Kagaya mo. So, you can't just, belittle me like what you did before. Okay. So, pwede bang umalis ka na, attorney? Alam mo, gaya pa rin talaga ng dati sa law firm. Mayabang ka pa rin talaga eh, no? Tingnan natin kung may maipagyayabang ka pa. Ayan. Perfect, oh! Ano? Suplado ka rin pala eh, no? Ano ba feeling ng 2 beses na busted sa social media? Like I said, karma mo yan sa lahat ng mga annulment cases na naipanalo mo. Kumbaga, quits-quits lang. Don't you agree? Gago ka! Ano? Wala ka pala eh! Sinuhin mo kang busted sa atin? Gago ka pala eh! Ano? Harang mo ako! Huwag kang mabuti! Wala pa ka pa? Uy, si Xavier yun ah! Lumakas sa grapple, tara! Uy! Uy, tingnan nyo nga yan! You don't know how much you changed my life. And I'm really grateful for everything. I-figure out mo na kaagad yan. Kasi baka may ma-hurt ka na iba na hindi mo namamalayan. Ikaw din. Lo, paano mo malaman kung totoo ang nararamdaman mo? Hindi ko talaga kayang suklian yung nararamdaman mo para sa akin. May ayaw ka ba sa akin? Ready naman ako magbago para sa'yo eh. Para magustuhan mo ako. Walang mali sa'yo, okay? Sabihin mo na kasi yung totoo!